everyone! It's me, Jen. Narito na naman po tayo sa ika-10th day or ika-10 araw ng ating pag-share ng ating devotion. So, nasa pang-10 na tayo. So, bago tayo magsimula ng ating pag-aaral ng ating devotion, huwag po natin kakalimutan na mag-pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami muli, Panginoon. Una ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, at dalangin po namin na mas lalo nyo pa kami na buhusan, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, upang maging pagpapala sa iba. At ang karunungan, Panginoon, na ipagkakaloob nyo, Panginoon, upang aming maipaliwanag na maayos ang devotion na ito na kailangan ng bawat isa, Panginoon, na makakapakinig at makakapanood nito, Panginoon, upang makilala ka ng lubusan ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ito ay maisa sa buhay at maisa sa pamuhay ng mga makakapakinig nito at makakabasa, Panginoon, upang maging gabay nila sa paglagong espiritual. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, yung nakalagay po dito is Lucas 17:10. Ganoon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Nakalagay na message dito. Sinabi ni Jesus na sinasagot daw ng mga alipin matapos magawa ang mga iniutos ng kanilang amo ay sila daw ay mga alipin na walang kabuluhan at ginagawa lang ang kanilang tungkulin. Application, sinasabi nga sa Biblia na kung tayo daw ay may mga amo, kapag ginagawa daw natin ang ating tungkulin ng maayos, ay isipin natin na sa Diyos natin ito ginagawa. Gaya din naman ng mga piniling mga maging lingkod ng Diyos na nagbabahagi ng kanyang mabuting balita. Sa mga umaakay, nagtuturo ng mga discipleship upang mas lumalim ang pagkakakilala ng mga mananampalataya sa Diyos at kay Jesus. Sa paningin man ng tao, ito ay parang walang kabuluhan, ngunit sa Diyos ay nakapagpapasaya ito ng lubos. At ginagantimpalaan ng Diyos ang mga sumusunod sa iniwang halimbawa ni Jesus, dito man sa mundo hanggang sa kanyang kaharian. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Yun nga. So, usually, pag dito sa mundo, di ba, kapag nagawa na natin yung mga tungkulin natin, is sasabihin natin sa ating mga amo na, syempre, we're doing it dahil din yung trabaho natin or yun yung gawain talaga natin, di ba? Pero sabi nga, sa binasa natin dito at naging explanation, kung para sa tingin ng tao, ito ay simpleng trabaho lamang na ginagawa natin, ang ating trabaho. Pero para sa Diyos, is sobrang nakalulugod yan. Especially, yung kagaya ng gumagawa ng Great Commission. Ito kasi ay Great Commission. Yung sabi nga, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, syempre may iba, malamang nahihiya pa or hindi pa nila kaya, hindi kagaya ko. Ako naman talagang mahilig sa ganitong pagdadaldal or pagsasalita. Pero syempre, nagsasalita naman tayo with may sense. Yung kumbaga, merong kapupulutan na aral or matututunan yung makakapakinig ng ating mga sinasabi dito. Dahil ito ay Word of God. This is from the Bible mismo. Kumbaga, nagkakaroon lang tayo ng application or kung nakaka-relate tayo sa story is nakakapagdagdag tayo ng mga kwento or impormasyon tungkol dito. So, parang kagaya lang din yan sa kung alam niyo yung tungkol sa isang mayaman or may ari ng ubasan na kung saan ay pinagkatiwalaan niya ang tatlong alagad niya or katiwala. Yung isang katiwala, binigyan niya ng 10 na, halimbawa, 10 gintong pilak or 10 gintong pera para pagyamanin niya or gamitin niya sa mabuti. Sumunod naman, binigyan niya ng 5
limang gintong pera para gamitin din para sa mabuting dapat gawin. At yung isa naman ay binigyan niya ng isang gintong salapi or pilak. Tapos iniwan niya muna. Tapos tinignan niya kung ano yung ginawa ng mga katiwala na yon sa kanyang ipinagkaloob na pera. So yung una na binigyan ng 5, tumubo yung ibinigay ng amo niya na 5, naging 10. So very good, 'di ba? Sumunod, yung binigyan ng 5, tumubo din. Naging from 5, naging 10. Ay, yung pala, yung binigyan ng 10, naging 20. Tapos yung binigyan ng 5, naging 10. Kaso, yung isang binigyan ng isang pirasong ginto, natakot siya na mawala yung perang pinagkatiwala sa kanya ng kanyang amo. Kaya ang ginawa niya, nag-ukay siya sa lupa, tapos ibinaon niya lang yung pera doon na ibinigay sa kanya amo niya. Kaya anong nangyari, yun pa rin, isang perasong ginto pa rin ni hindi tumubo. So, nung dumating yung amo nila or bumalik yung amo nila, tinanong kung ano yung mga ginawa nila doon sa sa ipinagkatiwala sa kanila. Yun nga, syempre, natuwa yung amo nila doon sa parehas na tumubo yung 10 at 5 pinagbigyan niya. Pero yung binigyan ng isang pirasong ginto at ang ginawa inilibing lang sa may lupa yung ibinigay sa kanya ng kanyang amo is hindi nalugod sa kanya yung Diyos, ay yung kanyang amo. Ang ginawa, kinuha yung sa kanya, yung ipinagkaloob at binigay dun sa 2 tumubo yung ibinigay na na salapi. So, ang ibig sabihin niyan, parang lang din yan, ang Diyos, binigyan niya tayo ng iba't ibang mga talento, kakayahan, at yan, kung ano mga spiritual gifts na ibinigay sa atin. So, nasa sa atin yan para gamitin natin para sa ikabubuti. Or halimbawa, kagaya ako, example na lang, nagagawa tayo ng daily sharing ng devotion na ganito. Kung sakali na merong mga nakakapakinig at sila ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan nito, ibig sabihin is yung ipinagkaloob sa akin ng Diyos na talento na ganito sa pagsasalita or pag-sharing is nagbunga. Yun yung sinasabi na nagbunga or nagkaroon ng tubo yung ipinagkaloob sa atin ni God. So, syempre, nalulugod ang Diyos sa atin sa ganyang ginagawa natin. Pero kapag halimbawa, pinagkalooban ka ng Diyos ng ganyan, marunong ka magsalita o makapag-usap or mag-share ng gospel sa iba, pero ang ginawa mo is nagtahimik ka lang, hindi ka kumilos or hindi ka gumawa. So, ang mangyayari is parang, kumbaga, hindi malulugod ang Diyos sa'yo. So, hanggat maaari, kung halimbawa may mga binigay sa'yo na talent like singing, dancing, acting, magluto, or magsalita, or what or something, very better na gamitin natin ito para mas mapalaganap ang ebanghelyo at ang kaharian ng Diyos dito sa lupa para mas marami ang maligtas. Kasi kung hindi natin gagamitin, baka kunin sa atin ni God, masaklap ka kapag kinuha sa'yo, baka mamaya pati yung buhay na ipinagkaloob sa atin ni God, kunin sa'yo. Diba? Sayang lang. So, ito ay isa ring panawagan para sa bawat isa sa atin na huwag tayong mahiya kapag pinagkalooban tayo ni God ng mga talento. Ibahagi din natin ito sa iba at huwag lamang nating itago sa sarili natin kasi malay mo 'di ba magbunga ito ng magandang bunga. So 'di ba may good points ka na kay Lord at sasabihin niya pa sa iyo pag haharap na tayo sa kanya ng well done, good and faithful servant. O 'di ba? So malay mo, nandito sa mundo ang bibigay na reward sa iyo ni God na prosperity, masayang buhay, mahabang buhay, at buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. So, hanggang dyan na lamang po at tayo magpapaalam na sa pamamagitan ng ating closing prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakaloob niyo sa amin ng iba't ibang mga spiritual gifts, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay palakasin niyo po ang loob ng bawat isa sa aming Panginoon upang hindi kami matakot o mahiya, Panginoon, na ibahagi ito sa iba, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Patuloy niyo po kaming bigyan, Panginoon, ng mga biyaya, Panginoon, na aming magagamit, Panginoon, para maibahagi namin at maitulong namin sa aming kapwa. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus.
Amen. Bye po. Good night. God bless.